Magandang hapon mga kasambahay. Tuloy-tuloy pa rin ang aming paghatid sa inyo ng aming mga kwento mula sa ating mga bidang Pinoy. Ako ang kasama nyo sa pag-asenso, Jonathan Silvestre. At ako si Tina Marasigan, ang inyong entrepreneur. Marami po tayong malalaman na business ideas and information na makakatulong sa inyong negosyo. Dito lang sa Bidang Pinoy! Mabait po talaga ang Diyos. Jonathan, di ba mahilig ako sa kakanin? Alam mo yung bidang Pinoy natin ngayong hapon, nagsimula lang siya sa pagluluto ng kakanin, tapos ngayon big time na siya. Pero matindi rin ang pinagdaanan niya. Maraming pagsubok ang kanyang pinagdaanan. Pero nanali siya sa Panginoon Diyos kaya siya nakalagpas at nakabangon. Kaya mga kasambahay, tunghayan po natin ang inspiring success story ng ating Bidang Pinoy! Ang pamilya, mga empleyado at mga customers ang naging inspirasyon ni Sally Lau upang igihan ang paggawa ng mga kakanin. Subalit bago makamtan ang tamis ng tagumpay, nagmula muna sa pagkalugi ang pinagdaanan nilang mag-asawa. Ang kanilang unang negosyo na pagsusupply ng mga janitorial items ay bumagsak. Ngunit hindi sumuko si Sally. Sa kanyang pagbangon, isang kaibigan ang nakatulong niya sa pag-uumpisa muli ng panibagong negosyo, ang paggawa ng kakanin. Naging maganda ang takbo ng negosyo nilang magkaibigan. Pero ng katagalan, panibagong problema ang dumating kay Sally. So, dati iba ang pangalan ng kakanin namin. So, hanggang sa nag-part ways kami, isa lang ang napunta sa akin. So, doon kami nag-start. Actually, nung nag-dissolve ang partnership namin, is very down talaga ang financial namin. Nangutang kami sa biyanan ko. Luckily, very supportive naman yung in-laws ko. So, doon kami nakapagpundar ng puhunan. Then, pinalago namin yung isang outlet na napunta sa amin. Dumarating yung time na at the end of the month, pagbayaran na ng rental. Wala kaming pambayad ng rental. Oo, tatakbo na naman kami doon sa biyanan ko. Para, tapos pumapasok yung mga anak ko. Minsan nung walang baon. Kasi syempre, dapat yung puhunan, anahin mo, dapat hindi mo makain. Ganon yung mga hardship na pinagdaanan namin. Tulong-tulong ang pamilya ni Sally sa pagmamanage ng kanilang negosyo. Kaya sa bawat araw ay lalong tumatamis ang kanilang samahan. One time yung son ko, may lakad siya for that day. Kaya lang, may toka sila May toka sila na lulutuin. So, ang ginawa niya, in-invite niya yung barkada niyang pumunta muna sa bahay, katulong niyang gumawa ng puto. Nung natapos, saka sila umalis. Ganon. Kasi wala kami ibang worker that time, kundi isa lang yung maid namin, and then kami-kami lang So, tulong-tulong talaga hanggang sa unti-unti kumukuha kami nung medyo nag-i-improve naman ang business, nag-e-expand. Pa-isa-isa, kumukuha kami ng tao, pa-isa-isa. Hindi biglaan kasi hindi din namin kaya. Wala kami sa minimum. Sad to say, kasi syempre wala pa kaming ganun. We're very honest naman na ganito lang ang kaya namin. Pero we're promised naman na kung medyo umaasenso, sabay kayo na aasenso. Naging parte na ng buhay ni Sally ang kanyang mga empleyado. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagpapahalaga sa kanila. Di ba, syempre nasanay ka na yung inumpisahan mo tong business na to kasama mo yung husband mo. And then, as you move on, yung palang mahirap. Kasi, hindi mo na siya kasabay.
Di ba? Ito yung mga pangarap nyo. Tulad nito, bagong lipat kami dito sa lugar na to. Ito yung kasama namin sa mga pangarap namin. Siguro para sa mga anak ko, masaya kasi nag-i-improve ang buhay namin. Pero para sa akin na may partner, parang nakakalungkot. Kasi dapat, up to now, kasama mo dapat siya dito sa mga achievements mo. Pero you have to fight kasi may 3 kang anak na umaasa. Luckily naman kasi nung nawala siya, isa na lang nag-aaral sa akin. And then yung business ko medyo maganda na. Yun lang talaga ang blessing na binigay ng Diyos sa amin. Kahit wala na ang katuwang sa buhay ni Sally, patuloy pa rin ito sa paghahatid ng matamis na ngiti sa kanyang mga customers at sa mga empleyado na siya ang tanging sandalan. Kasi maraming storms ang dumating sa buhay namin. So doon kami lalong lumaki yung faith namin sa Diyos. So pinagkatiwala namin sa Kanya lahat. So hindi ako namang problema kahit financially. Kahit hindi kami ganun ka yaman na makuha namin lahat ng gusto. Hindi importante yun Pero hindi niya kami ginugutom yun. Mapait at mahirap man ang pinagdaanan ni Sally sa simula ng kanyang kakanin business, sa tulong at awa ng Diyos ay nalagpasan niya ang mga ito at ngayon nananatiling matibay upang makamtan pa ang matamis na tagumpay. Susunod sa Bidang Pinoy, halina at matuto ng isang negosyong pasok sa budget na maganda ang kita at ang proseso ng registration ng inyong partnership business. At tunghayan mamaya ang kwento ng maswerteng Pinoy sa pagbabalik ng Bidang Pinoy.